Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung gabi nyo napanood ang video na ito, magandang umaga naman kapag umaga nyo napanood ang video na ito. Welcome back to my channel, Apollo Manlawi. Galing lang po tayo nagpanata dahil ang iglesia po ay naghahanda para sa isasagawa nitong pasalamat. Ako po ay Iglesia ni Cristo mula 1986 hanggang ngayong 2026. So 40 years na ako sa iglesia. At patuloy pa rin sa pagpapasalamat sa Diyos dahil sa walang sawang pag-iingat, biyaya na binigay niya sa amin. Siguro marami ang nagtataka. Marami ang nagtatanong, sigurado ka na ba sa iglesia? So sa mahabang panahon na yan, pinag-aralan na natin, nagmanman na tayo, talagang pinag-isip-isipan natin, totoo ba ang iglesia na ito o hindi? So yun ang ating video ngayon. Base sa ating napag-aralan, ang iglesia ay nagsimula pa noong nangaral ang ating Panginoong Hesukristo. So mga 27 AD, yan ang mga panahon na yun. Pero bago pa ang iglesia lumabas, ang Diyos mula pa namimili na siya ng mga taong maglilingkod sa Kanya. Ito siguro marahil ang hindi napansin ng maraming mga tao. Nung napanganak si Isaac, at si Isaac ay napanganak ni Rebecca, yung dalawang kambal na anak ni Isaac, doon nagsimula ang Israel. Alam natin na si Jacob ang pinili ng Diyos na sumamba at maglingkod sa Kanya. Mula kay Jacob, lumabas yung bayang Israel. Alam natin sa panahon ng Israel, ang pagsambang tinatanggap ng Diyos ay ang pagsamba lamang ng Israel. Sa ibang bansa, sa ibang bayan, wala. Israel lang ang tinatanggap. Alam yan ng karamihan. Alam yan ng mga tao noon. Ngunit ang Israel ay hindi naging tapat sa kanilang Diyos. Naging matigas din sila. Kaya hinayaan ng Diyos ang Israel na magkawatak-watak, matalo, magapi ng mga kaaway, hanggang sa nagkawatak-watak sila. Pero mayroong isang pangako na may Misaya na darating na siya muli ang magliligtas. Siya ang maging tagapagligtas. Alam natin si Kristo Jesus yung dumating. So pagdating ni Jesus, itinayo niya ang kanyang iglesia. Tinawag ang mga Israelita. So yun ang unang iglesia. Tapos tinawag ng ating Panginoong Hesukristo si Apostol Pablo. Lumabas naman ang pangalawang grupo ng Iglesia ni Cristo. Yun ay binubuo ng mga hintil. Alam nyo, naging away pa yung grupo ng mga hintil sa mga Israelita. Alam nyo, pinag-awayan nila noon. Kasi itong Israelita ay tuli itong mga Israelita. Nang tinawag ng Diyos ang mga hintil, itong mga hintil hindi sila circumcised. So naging debate noon kung tanggapin ba sila o hindi. Pero pagkalaunan tinanggap na kahit hindi sila circumcised.
So yun ang dalawang grupo ng Iglesia ni Cristo, ang Israelita at ang mga Hintil. Nanatili ba itong dalawang grupo na ito? Nung mamatay si Cristo, mga 32 or 233 AD, yan mga panahon na yan, may namuong grupo. At ito ay may hula din sa Biblia kung saan sila yung magtalikod sa iglesia. Ang grupo na ito ay pinangunahan ng isang malakas na tao, malaking tao. Isang emperor ang nanguna sa kanila. Binuo sila sa pamamagitan ng isang emperor. Hanapin nyo na lang sa history yan. Ang emperor na yan ay nagpatawag, bumuo na isang konsilyo, isang council. Yan ang Council of Nicaea. Sa konsilyong yan, lumabas ang isang religion kung saan siya ang nanguna sa pamamagitan ng imperyong yan. Hinabol nila ang mga Kristiyano, hinabol nila ang mga apostol. Kaya kung tingnan mo sa history, karumal-dumal na pagkapatay ng mga apostoles. Yung mga naiwang lingkod ni Kristo naman, nagdanas din ng ganong parusa. So walang nagawa ang lahat, nang ibabaw ang relihiyong iyan. Kung tingnan mo sa history, mayroong tinatawag na Papal Tribunal, mayroong tinatawag na Inquisition. Tingnan nyo sa likod niyan kung ano yan. Lumago ang relihiyong yan sa pamamagitan ng conquest. Kapag dumarating sila sa isang lugar, i-offer nila sa iyo ang cross. Kung ayaw mong yakapin ang cross at magpa-convert, magpabautismo sa kanila, ibibigay nila sa iyo ang sword. So lumago sila ng lumago, lumaki ng lumaki. Pero sa Biblia kasi, ang lingkod ng Diyos ay tatlong bahagi. Mauna yung mga Israelita, pangalawa yung mga Hintil, at isang grupo na nasa malayo. Ito'y wala pa sa grupo sa panahon ni Jesus, wala ito sa grupo sa panahon ni Apostol Pablo, kundi tawagin pa sa malayo. So, nakatukoy anong lugar? Sa mga pulo ng dagat, sa malayong silangan. Alam naman natin sa malayong silangan kung ano lang ang Christian nation noon. Alam din natin yung lugar sa malayong silangan na mga pulo ng dagat. Diba, Pilipinas yun. Kailan lalabas ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos sa huling araw na ito? Lalabas ito sa panahon ng isang digmaan. Hindi basta-bastang digmaan lamang, kundi digmaang umalingaw-ngaw sa buong mundo. So ang digmaan na ito ay nangyari noong July 27, 1914. Sa panahon na yan, ayon sa Biblia, lalabas yung mga anak ng Diyos. Kaya yan ang panahon, yan ang araw na narehistro ang Iglesia ni Cristo. July 27, 1914. Lahat ito ay katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. Ayaw man tanggapin ito ng marami, pero kitang-kita natin ang pangyayari. Nagkatotoo ito. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula hindi isang malaking grupo, isang maliit lang, hamak, ang sambahan nito kubo lang, pinagtatawanan ng ibang tao, binabato. Pero ang mga naunang ministro sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo, nang hawak lang sa hula na nakasulat sa Biblia. Hanggang sa ngayon, dumating ang panahong ito, makikita nyo ang iglesia kahit sa bundok. Nakapunta na ba kayo ng Lake Cebu?
Makita nyo sa Talisay, may makita kayong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Nakapunta na ba kayo sa Bukana Bridge sa Davao? Lingunin ninyo yung mga kabahayan doon. May makita kayong Iglesia ni Cristo sa Bukana. So ganun ang Iglesia ni Cristo, mula sa isang maliit na mga kapilya hanggang sa naglalakihan gusaling sambahan, mula sa iisang tao na tinawag ng Diyos, isang taong tinawag ng Diyos, ngayon napakarami na ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa July 27, muling magse-celebrate ang Iglesia ni Cristo ng kanyang 112-year anniversary. So hindi ito isang bagong bagay sa amin, dahil alam namin, naramdaman namin yung pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa amin. Maalala natin yung pandemic na dumaan. Maalala mo rin na ang daming namatay sa pandemic. Pero sa loob ng iglesia, iningatan ng Diyos ang kanyang bayan. Kami man, nakaranas kami ng pag-iingat, ni isa sa amin, hindi kami dinapuan ng sakit na COVID. Dahil sa pag-iingat ng Diyos yun. Ang panahon ngayon ay masyadong delikado, masyadong napakahirap, napakaraming tukso. Pero patuloy kami sa pagiging Iglesia ni Cristo. Maraming nag-alisan dahil napagod, maraming nag-alisan dahil inakala nilang hindi totoo, pero nandito pa rin ang Iglesia ni Cristo. Sa social media, maraming kumakalaban kapag nagsasabi ang Iglesia ni Cristo ng katotohanan. Umaalma ang ibang relihiyon, nagagalit sa Iglesia ni Cristo. Kahit alam nilang mali, susuporta sila doon para lang hindi sila mapunta sa side na pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. So sa July 27, 2026, kami ay 112 years na. Ito ang katuparan ng hula na nakasulat sa Biblia na hindi man pwedeng baliin o angkinin ng sino man. So sa lahat ng mga kapatid dyan, na mga vloggers, happy anniversary sa inyong lahat. Please don't forget to like and to subscribe to this channel. Maraming salamat po.